Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay atin munang pag-uusapan ang isang panukalang batas na inihain ni Senador Bam Aquino. Ito po ay naglalayon na i-overhaul ang kasalukuyang party list system dito sa Pilipinas upang masigurado na itong mga party list na ito ay talagang kinakatawan ang mga tinatawag na marginalized at underrepresented sectors. Ayon nga kay Senador Aquino, itong ang Senate Bill number 1559 o ang tinatawag na Party List Reform Act ay layon nito na maibalik o mai-restore ang sistema doon sa original na layunin nito sa pamagitan ng pagpapakilala o paghahain ng mga mas pinalakas na safeguards at mas istriktong screening ng mga party list groups at ng kanilang mga nominees. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang diskusyon patungkol sa napili nating paksa sa araw na ito ay makakasama natin ang isang political analyst, walang iba kundi si Dr. Froilan Calilong. Dr. Calilong, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes. Good morning. Good afternoon, Steph. At good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Dr. Calilong. Unang-una, bilang isang political analyst, ano ang nakikita niyong pinakamahalagang layunin nitong ang inihain ni Senador Bam Aquino na Proposed Party List Reform Act? Well, I think this is a very timely move on the part of Senator Aquino, no? Because I think mahalagang makita natin dito yung iba't ibang argumento bakit kailangang i-reforma o i-overhaul itong party list system. Unang-una, may mga maliwanag ng pang-aabuso ng mga powerful groups, no? Kung maalala natin, may report na ginawa ang Kontradaya nung 2025 at binabanggit dito that may mataas na bilang ng mga party list ang masasabi nating accredited sila, no? Pero they were linked to established political class or corporations. So parang nangyayari, parang backdoor to power itong mga party list na to. So nakikita natin dito na nagkakaroon ng parang straying from its original content, no? The system was originally envisioned as a social justice tool para dun sa mga underprivileged, sa mga marginalized. Pero masasabi natin ngayon, this has already been bastardized, no? That's the term that we normally use for this one. And it no longer reflects the intent of the framers nung 1987 Constitution. Kaya siguro talaga napapanahon din dahil may mga grupo, mga party list that do not genuinely represent the sectors they claim to serve. No? Halimbawa, may mga party list na nakaupo sa Kongreso pero hindi naman sila talaga galing sa hanay ng sektor na ang layunin supposedly isulong yung kanilang karapatan at kanilang mga advokasya, no? Pero hindi ito nangyayari. Sa inyong palagay, gaano po ba kaseryoso ang problema ng tinatawag na capture ng party list system ng mga sinasabi na political clan at ng mga malalaking negosyo?
Well, very important kasi na maintindihan natin dito na may ilang party list ang ginagamit lalong-lalo na ng mga political dynasties or political clans, no, para talaga lalong masolidify yung kanilang impluwensya at saka kapangyarihan. And syempre kapag nangyari to, it erodes the very fabric of our democracy. Siguro kinakailangan talaga rito, no, mag-impose tayo ng stricter criteria para do sa party list groups saka do sa mga individual nominees. Tapos siguro yung pag-ban natin sa mga political dynasties, no, if we could disqualify nominees or close relatives up to the 3rd degree or 4th degree of incumbent officials, mas maganda yon, ano. And of course increase transparency. Pero hindi naman, Steph, nangangahulugan na lahat ng party list ay ganito, no. I can name several party lists that I feel are very very instrumental din naman, lalong-lalo na sa pagsusulong nung kanilang hanay at nung kanilang mga layunin. Halimbawa dito ay siguro pwede nating i-mention yung yung bagong generation party list, which is I believe talagang nire-representa nila yung mga solo parents, mga kabataan, mga kababaihan. Ngayon din naman siguro yung kamanggagawa party list, no? Nagre-representa naman sa mga hanay ng ating mga laborers, no, or labor sector. So masasabi natin that yes, the reforms are needed, but true enough, may mga party list pa rin naman na masasabi natin na gumaganap ng kanilang talagang tungkulin na nakaatang sa kanila. And speaking of mga stricter qualifications, requirements o screening, dun kasi sa isinusulong ngayon ni Senator Aquino ay yun nga, no, parang isinusulong na magkaroon ng mandatory public hearings itong Commission on Elections para matiyak na tunay na representative, no, ng isang marginalized sector itong mga party list group at yung kanilang mga nominee. Makatutulong po ba, no, itong hakbang na ito para masiguro nga po, no, na talagang well represented nga po, no, yung mga marginalized groups? Well, definitely, no, kasi mas magiging maliwanag unang-una yung kanilang layunin at yung mga hakbang, yung advokasya kung sila mismo ay kabilang sa hanay ng mga grupo na kanilang inirepresenta, no? Kasi kung halimbawa ikaw ay let's say ikaw ay isang mayamang negosyante, tapos ang irerepresenta mong grupo hanay ng halimbawa ng mga magsasaka, na ikaw kahit minsan hindi ka nakahawak ng araro o nakasakay ng kalabaw, so parang ang hirap i-reconcile yung idea, no, kung paano mo maiintindihan yung kanilang kalagayan at isusulong mo yung kanilang kapakanan kung ikaw mismo ay hindi kabilang sa kanilang hanay. So yun nga, no, it fits the very essence of a party list system, dahil ang party list kasi ang nire-represent natin dito yung mga marginalized, underrepresented, no, yung mga hindi talaga napapansin, nasa laylayan ng lipunan, ano, at yung mga grupo na talagang kinakailangan magkaroon ng boses. Yun ang talagang layunin nito. So yun nga, like I said, kung mayaman halimbawa yung nakaupong congressman, it defeats the purpose, ano, na nagkaroon na tayo ng party list na hindi naman sumasaklaw dun sa talagang saloobin ng mga miyembro nito, lalong-lalo na kung hindi sila marerepresenta ng kanilang mga leader. At eto naman po, no, ano yung magiging epekto kaya, no, ng requirement na nakalagay sa panukalang batas na isinusulong nga, no, ni Senator Aquino na 6 na nominees ang kailangang isumite at dapat aprobado ng pinakamataas na decision-making body ng grupo? Okay po kaya itong pagkakaroon ng 6 na nominees po para sa isang party list? Tama yun, ano, kasi sa ngayon parang wala yatang limit or parang hanggang 10 yata pwede tayo magkaroon ng nominees, no? So yung quality ng mga nominees ang tinitignan natin dito. I think we really need to filter them very well kung sila ba talaga ay sumasang-ayon o tumatalima sa mga reglamento talaga ng itinatakda ng ating batas. Ganun din naman ng COMELEC, ganun din naman syempre ng mga party list na kinabibilangan nila, no? I think
think this is very, very important kasi nagiging issue to particularly doon sa doon sa succession, no? Kung maalala natin itong si Yeda Romualdez, asawa ni Martin Romualdez, kung maalala natin, she is not supposed to sit down, pero dahil nga sa nag-resign yung kanilang first nominee, if I'm not mistaken, nakaupo pa rin siya even if she already completed a 9-year term, no? So yung mga ganitong technicalities ang kinakailangan siguro nating makita dito sa isinusulong na batas na to para hindi talaga siya magagamit na kumaga mapang-abuso ng mga provision. Siguro po eto naman po Dr. Kalilong, paano kaya ito, siguro very timely ito knowing na meron tayong mga investigations on the flood control kasi paano makakabawas sa pang-aabuso ang pagbabawal sa nominees na kamag-anak ng mga either incumbent officials o mga dating government contractors. Yeah, very important yan, Steph, kasi nga, syempre, kung sila ay matagal na dito sa politika, marami na silang kilala, may mga connections na sila at network na na-establish, lalong-lalo na sa mga contractors, hindi talaga malalayo, na magamit nila yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang posisyon, para talaga palawigin yung kanilang mga tiwaling gawain, So, I think, vision also I believe is very good to ensure na yung ating mga party list ay hindi talaga malulubog doon sa tawag o doon sa tinatawag natin ng mga temptation ng corruption, because true enough, kahit sabihin nating malinis itong ilan sa ating mga kongresista na nasa party list, syempre iba kumisan kapag masyado ng malaking pera ang pinag-uusapan, baka yung prinsipyo makalimutan at saka yung agenda po pwedeng ibaon dahil nga ibang usapin na kapag may malaking pera na involved, So sana hindi naman ganoon, para mas maganda na mawala yung ganong eventuality or probability, tanggalin na lang natin talaga yung possibility na sila ay magamit ng mga contractors at saka ng itong mga datihang politiko na involved talaga sa corruption. At syempre ito may sinulong nga si Senator Bam Aquino na ayun, mukhang naputol lang ating tawag. Ayan, i-call lang natin ulit si Dr. Kalilong dahil mahalaga din itong tanong na ito dahil pag-uusapan naman natin yung mga sa anti-political dynasty. Ayun, ito Dr. Kalilong yung next na question ko, kasi ito nga po ito po merong di ba po, ito pong sinusulong nga po na Party List Reform Act ni Senator Bam Aquino. Merong ganito. Dapat pa rin po ba na itong sa mga kumbaga mga policies, mga provisions regarding sa mga party list, kasi napag-usapan natin yung mga kamag-anak nga ng mga incumbent officials ay dapat pa rin po ba? Kasi syempre may mga separate na pagsusulong po dun sa mga kumbaga yung mga anti-political dynasty na laws, dapat po ba o na i-include pa po ba ito kasi syempre baka magkaroon ng mga duplication, although hindi pa naman, wala pa lamang na isa sa batas na related sa mga political dynasties. Well, unang-una, Steph, yung batas patungkol sa political dynasties, tingin ko mas mahirap isulong yon kumpara dito sa Party List Reform Act ni Senator Bam Aquino. Well, the consideration, syempre, marami talaga sa ating mga kongresista na nasa mababang kapulungan, kabilang talaga ng mga political dynasties, and you don't, yun nga, lagi mo sinasabi, you don't shoot yourself in the foot, kasi self-defeating lalabas yung policy na yun kung sakali o yung batas na yun para sa kanila. And yun nga, 80 to 87% if I'm not mistaken ng mga congressmen natin ay galing sa mga political dynasties. So kumaga, mas mataas ang probability na maisulong itong Party List Reform Act kumpara doon sa anti-political dynasty. Although yun nga, tama ka rin naman doon, may mga overlapping elements dahil may mga ilang political
political dynasties ang gumagamit sa mga party list nga para lalong mapalawig at mapalawak ang kanilang impluwensya at kapangyarihan. Pero ibang saklaw kasi kapag political dynasties, dahil sa political dynasties we're referring to clans, no, we're Yes. referring to families, pero dito sa party list kasi we're referring to organizations, no, na mga party list groups. And with that po, no, nabanggit nyo nga po na malaking porsyento kung sa House of Representatives ang pag-uusapan ay galing sa mga political dynasties. So, paano kaya maapektuhan kung sakali man po, no, na maging batas ito? Kasi syempre, we're taking kumbaga one step at a time po, no, at sabi nyo nga po na mas feasible itong sinusulong ni Senator Bam na panukalang batas. Paano maapektuhan ito ang komposisyon at dynamics sa Kongreso kung sakali man na ito ay maipatutupad from your perspective as a political analyst? Well, definitely, no, malaki ang magiging epekto nito dahil unang-una, mas magiging genuine representation ng mga sectoral groups na to yung mauupo ng mga nominees nila, no, especially kung talagang may screen nating maigi, maisusumite yung kanilang qualifications at kung sila ba talaga ay miyembro nito mga partido na kanilang gustong irepresenta sa ating mababang kapulungan. So, magiging mababago, definitely. Makikita natin mas magkakaroon ng genuine leadership, genuine advocacy itong mga party list na to, at maaaring maibalik natin doon sa talagang original na layunin niya, no, yung original intent of the law, ika nga, when we put this in the 1987 Constitution, na talagang ang layunin naman ng party list system is talagang mairepresenta yung mga nandun nga sa laylayan, underrepresented, marginalized groups, and various sectors in the society na para magkaroon sila ng boses, no? And I believe it's really high time na mabago natin ito at magawa natin ng tama itong talagang layunin itong party list law na to. At syempre sa side naman ng ating mga botante, no, although may mga ilan pa na hindi naman minor elections, no, kundi yung mga papagitan dun sa major, which is yung 2028. Pero eto, maitanong na rin po natin ito, no, ano ang pinakamahalagang dapat maunawaan ng publiko tungkol sa kung bakit, no, tungkol nga po, no, sa bakit kritikal itong isinusulong na reforma ni Senator Aquino? Well, I think very very crucial at very critical, no. Yun nga nabanggit ko kanina, in the face of many reports and allegations and accusations nga na nagagamit itong party list na to ng iba't ibang mga grupo, particularly mga negosyante, mga datihan ng politiko, may mga miyembro rin tayo ng militar, no, na nagpapatakbo na rin ng mga party list groups. Gayon din naman yung mga yung mga leader na talagang wala namang intent na maglingkod, no, kundi nagagamit lang talaga nila yung kanilang position for things na yun nga hindi naman talaga sumasaklaw dun sa layunin ng mga grupo na to. So I think yun lang talagang pinakamahalaga dito sa Party List Reform Act na to, and tayo naman sa akademya at saka dito nga sa ating ginagawa na to, no, na pagbibigay ng ating kaalaman sa ating mga kababayan, sumusuporta dito sa layunin na to ni Senator Bam Aquino. And with that po, maraming salamat po, Dr. Calilong, sa pagsama niyo po dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat po at mabuhay po kayo. Magandang hapon. At atin pong nakasama dito sa programa si Dr. Froilan Calilong, isa pong political analyst. Tayo dadako na po sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, performance ng mga barangay na kinilala sa Galing Pook Awards dapat tularan sa national level, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Tapat
Bukas at mayroong direksyon. Ito ang kulturang nais ipalaganap na Marcos administration sa usapin ng serbisyong publiko. Dahil dito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat iakyat o tularan sa national level ang galing at tagumpay ng mga barangay na pinarangalan sa Galing Pook Award sa Malacanang. Dapat anyang ipagpatuloy ang pagsusulong ng tagumpay ng mga barangay initiatives sa national scale. Dapat rin anyang aralin kung ano ang mga gumagana, kung ano ang magpapalakas pa ng sistema upang maisulong pa ang pagiging epesyente, partisipasyon ng publiko at pagiging bukas ng gobyerno. Mula sa kariton na tumutulong sa conflict resolution sa barangay poblasyon, South Cot, hanggang sa muling pagsilang ng Tripa de Gallina ng pangunguna ng Barangay San Isidro sa Makati. Sa sign language training, Barangay Tagas, Tabaco City. Iba-iba man ang programa, is iisa ang hatid na mensahe. Kapag tinutugunan natin ang pangangailangan ng tao, nagdudulot ito ng magandang pagbabago. Ipinakita rin ng ganitong parangal na ang tapat at maayos na pamamahala ay hindi lang nasa kamay ng national government. Nagsisimula ito sa pangunahing unit ng pamahalaan, ang barangay. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiningi ang tulong at pakikisa ng mga nasa media kontra sa maling impormasyon o fake news. Ang kabangula hatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang malaking problema na kinakaharap ngayon ng marami ay ang tungkol sa fake news. Sa pagharap ng Pangulo sa Malacanang Press Corps, sinabi nitong marami silang ideya kung paano ito lalabanan, subalit kailangan pa rin aniya ng tulong mula sa media. Binigyan diin ang punong ekutibo na dapat itong pagtulungan ng pamahalaan at mga nasa pamamahayag na aniyay tunay na may kredibilidad para kontrahin ang mga aniyay walang basehan at walang katotohanan ng mga impormasyon. Sa una, sabi ng Pangulo ay tila nakakatawa lang ang fake news. Subalit ngayon ay maituturing na itong damaging o lubhang nakapaninira. Aminado ang Chief Executive na kailangan ng gobyerno ang suporta at tulong ng media upang maipaliwanag sa tao kung ano ang dapat paniwalaan at hindi dapat paniwalaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Our big problem, and this one, talaga I need your help. I don't know how to approach it. We have many ideas, but what we need really to work together on is the fake news. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, aarestuhin na sa mga susunod na araw ang malalaking mga personalidad na sangkot sa paglulustay ng pondo ng bayan para sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang tiniyak ng palasyo sa gitna ng una ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong magpasko ay makukulong ang mga personalidad na sangkot sa flood control scam, kasama na dito ang mga tinatawag na big fish. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez, magsasampa pa ng mga karagdagang kaso ang Ombudsman sa Sandigan Bayan kasunod ng mga naunang kasong isinampa nitong nakalipas na November 18 laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 15 iba pa kaugnay ng substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Siyam na, ani Gomez, na mga akusado ang naaresto na at nilala sa Sandigan Bayan, habang 5 at 6 pang akusado ay nananatiling at large at tinutugis ng pulisya. Pero pagtiyak ng kalihim, may mga kaso pang isasampa sa mga susunod na araw at sigurado na aniyang kasama na dito ang mga malalaking isda na magpapasko na sa paitan gaya ng pangako ng Pangulo.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Malacanang na nananatiling nakatutok ang administrasyon sa pag-usad ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa kabila ng ingay sa politika. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng mga ahensya para tukuyin ang mga responsable, mabawi ang perang nawaldas at ayusin ang mga depektong sistema sa infrastruktura. Ani Gomez, nananatiling mahinahon at profesional ang atmosphere sa palasyo at walang araw na natigil ang trabaho roon. Matapos ilantad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang irregularidad sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong July 28, sinimula ng administrasyon ang iba't ibang hakbang kabilang ang paglulunsad ng Sumbong sa Pangulo platform, pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagsasampa ng mga kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad. Ayon kay Gomez, ang kanilang trabaho ay ang pagpapairal ng hustisya, maibalik ang nakaw na yaman at ayusin ang sistema. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Sandigan Bayan pinayagan ang consolidation ng malversation at graft cases laban kay dating kongresistang si Zaldico at iba pang akusado sa flood control scandal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinahintulutan ng Sandigan Bayan ang consolidation sa mga kasong malversation at graft laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pang akusado kaugnay ng nasa 290 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Mula ito sa mosyon ng prosekusyon na pagsamahin ng mga kaso dahil pareho ang mga facts, transaksyon, akusado at ebidensya na ihaharap sa paglilitis. Sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan 6th Division noong November 27, ipinunto ng korte na magiging redundant, magastos at matagal para sa korte at sa mga panig kung paghihiwalayin pa ang pagdinig sa dalawang kaso. Sa mga akusadong sangkot sa dalawang kaso, 9 na ang nasa kustodiya ng gobyerno habang patuloy na pinaghahanap ang iba pang kabilang si Zaldico na batay sa impormasyon ng DILG ay nananatili sa Portugal. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinasabing importer ng mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya, hawak na ng Bureau of Immigration o BI. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI ang pagkakaaresto sa importer umano ng luxury vehicle na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sabi ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, si Cao Cheng, 41 anyos, ay nakadetine sa Camp Crame matapos maaresto sa Makati noong November 27. Arestado umano ito dahil sa obstruction of apprehension, illegal use of alias, false representation at willful misrepresentation. Sa record ng Land Transportation Office o LTO, gumagamit umano ito ng alias na Martin Jiao. Ililipat siya sa BI facility sa Taguig pagkatapos umailalim sa inquest at medical examination. Kung mapapatunayang guilty, ipadedeport ito ng BI at ilalagay sa blacklist. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 2 bilyong pisong redundant allocation para sa right-of-way payments sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH pinatanggal ni Senador Ping Lacson. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
Pinaalis ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang dagdag na taba mula sa panukalang 2026 budget ng DPWH, partikular ang 2 billion pesos na nakalaan para sa right-of-way payments. Itinulak din ni Lacson na ma-update at maging consultative ang design manuals ng DPWH para sa mahalagang infrastruktura at magkaroon ng roadmap para sa digital planning, design construction, maintenance at management para mabawasan ang korupsyon. Sa period of amendments ng 2026 budget bill, hiniling ni Lacson na tapyasin ang tig 1 bilyong piso na nakalaan para sa right-of-way payments na nasa central office. Gitang senador, redundant ang paglalaan ng pondo sa central office dahil ang mga pondo para sa pagbabayad ng right-of-way ay inilalaan na by region. Iminungkahin niyang ang nakaltas na halaga ang pagkunan na lang ng pondo para sa iba't ibang budgetary amendments para sa iba't ibang sektor tulad ng sa edukasyon, hudikatura at transportasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Mark Villar naniniwalang ang rekomendasyong case review ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay patunay na walang basehan ang mga akusasyon laban sa kanya. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa balita. Naniniwala si Senador Mark Villar na ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa flood control anomaly ay patunay na walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Nire-rekomenda kasi ng ICI sa Ombudsman na isailalim pa sa investigative review at case build-up ang pagkakasangkot ni Villar, Senador Chis Escudero, dating Senadora Grace Poe at dating Senadora Nancy Binay sa issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar na ang desisyon ng ICI ay nagpapakita lang na hindi suportado ng anumang ebidensya ang pagkakadawit sa kanya sa kontrobersiya. Kasabay nito ay pinahayag ni Senator Mark na handa siyang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng Ombudsman. Welcome anya sa kanya ang isang malaliman at patas na review na makapagbibigay linaw sa issue at magpaparusa sa mga tunay na may sala. Kumpiyansa si Villar na mababasura ng patas na investigasyon ang anyay mga maling paratang laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pag-alis ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Babe Singson maaaring magdulot ng setback sa investigasyon ng komisyon. Ang kabuuan ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Kapwa nagpahayag ng pangamba sina House Infracom Co-Chair Terry Redon at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa biglaang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Redon, magdudulot ng setback sa fact-finding work ng ICI ang pag-alis si Singson na may natatanging insider access, malalim na institutional memory at malawak na kaalaman sa operasyon ng DPWH. Kailangan naman anya na makapagtalaga agad ang Pangulo ng kapalit nito na may kasing lawak ng kaalaman at integridad. Lalo na anya pagdating sa technical na kaalaman sa infrastructure planning, budgeting at implementation na kritikal sa mandato ng komisyon. Para naman kay Sendanya, malaking kawalan sa ICI si Singson na anya'y nagbigay ng kredibilidad at katiyakan ng impartiality sa investigasyon dahil sa matagal na reputasyon nito bilang tapat at mahusay na lingkod bayan. Hindi umano matatawaran ang dekadang karanasan at malinis na track record ni Singson at tiyak na mahihirapan ng komisyon na makahanap ng kapalit. Dagdag pa naman babatas sa pagbibitiw ni Singson, lalo nitong pinapakita ng pangangailangan na ipasa na ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, dumagsa ang daan-daang aplikante na naghahangad makapagtrabaho sa bansang Finland sa binuksang job fair sa Mega Trade Hall 3 ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City kahapon. Katuwang ng Department of Migrant Workers o DMW ang Embahada ng Finland sa Pilipinas bilang bahagi ng Philippine-Finland Friendship Week. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, nasa 6 na licensed recruitment agencies ang kalahok sa naturang job fair kung saan alok dito ang nasa 800 hanggang 1,300 trabaho sa nabanggit na bansa. Kasama sa mga trabaho na hinahanap ang nurse, medical technologist, caregiver, engineer, IT personnel, food and beverage staff, front desk personnel at iba pa. Paliwanag ni Undersecretary Bay, sakaling matanggap ay aabot sa halagang 5,000 euros o mahigit 342,000 pesos ang pwedeng kitain ng mga manggagawang Pinoy. Kanya namang ipinagmalaki na pagtanggap ng mga aplikante sa Finland ay pagpapakita ng in demand ang mga Pilipino dahil sa kalidad ng kanilang trabaho sa abroad. Maraming oportunidad ang nagbubukas sa ibang market, sa ibang workplaces at hindi nila nakakalimutan at laging nasa priority. Sabihin na natin na I would like to be proud of it that laging ang ating mga Filipino workers ay nasa number 1 or at least the priority, the preferred worker overseas. Undersecretary Felicitas Bay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Lawag, aalamin kung ano ang magiging estado ng Lawag City General Hospital kung sakaling gawin itong medical center. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kalikagom ti lokal a gobyerno diti syudad Tilawag nga amuan no anati agbali na plastar Tilawag City General Hospital kalpasan ang nanarito na mapagbalin na medical center. Dahil kat kalpasan ngayon aprobaran iti Committee on Health iti House of Representatives ti House Bill number 2701 amo magbalin tinasong hospital a level 2 ken mamagsukat tinagan na iti Tilawag City Medical Center. Second kini Mayor James Brian Alcid adati panagtarip nung da ken ni Ilocos Norte First District Representative Ferdinand Alexander Marcos seknan iti kasasaad ti hospital. Amuan dalsid no tinasong hospital kat agtalinaed iti babaan ti lokal gobyerno ken no mapagtalinaed dagiti empleyado. Naamuan ano mapagbalin a medical center agbalin ti LCGH nga hospital ti Department of Health ken magundawayanen dagiti pasyente iti zero balance billing ti hospital. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kahalagahan ng papel ng media sa Rehiyon 1, muling kinilala ng pulisya. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Binigbig manan ti Police Regional Office when Pro 1 ti kinapatag ti akam dagiti media personalities iti panakatongpal dagiti anungan ti pulisya. Tapno maipakita ti panaka-apresyar dagiti media nangangay ti Pro 1 iti year-end meet and greet para kariti media practitioners iti La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, iti Parian, San Fernando City, La Union. Ete mensahe ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ti Pro 1, dinayaw na ti kontribusyon dagiti media personalities tapno maiwargawag iti publiko dagiti programa, accomplishments, aktibidad ken palagip ti Pro 1. Binigbig pa iti Regional Director ti kinarigat ti trabaho dagiti media personalities ken kinunana atunggal media coverage iti pulisya ket ad-adda amayas as dagiti Pro 1 kadagiti omili. Iti panaglapas ti agdamatawan ken iti mabit a panang sarabo iti baro atawan agtalek ni General Reyes nga ad-adda mapatibkar ti panagbinadan ti Pro 1 ken dagiti media practitioners. Anipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Department of Agriculture, Philippine Carabao Center o DAPCC, nagsagawa ng malawakang artificial insemination sa mga kalabaw ng lungsod ng Borongan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pinangunan ng Philippine Carabao Center and Department of Agriculture nga nakabase Visayas State University Leyte ang gindumara nga ikaduhang hugnan massive Carabao artificial insemination na syudad ng Borongan kundi 92 nga ihapin Carabao nga tikangan magkaiba-iba nga mga barangay ang syudad ang nakabenepisyo nga gimbuhat ang naglabay nga simana. Ining aktibidad ang kapartit iging papatuman nga Genetics Accession and Transfer of Amended Stocks of Gatas Program ng LGU Borongan ipinagit City Agriculture Office nagtutuyo nga makapaghatag ang lokal nga pamunuan ng presko gatas sa local feeding program kadungan ng paghahatag liwatin mga pakabuhi Carabao farmers. Kapart ng lokal nga pamunuan ng DAPCC padayon nga pagpapakasugan artificial insemination na Carabao livestock production na syudad kundi ni nga massive artificial insemination ng PCC ang naghatag ang gingamit nga dekalidad nga similya lahin water buffalo para inseminate ang mga native nga babae nga Carabao ug dumamo ang populasyon ng mga Carabao nga maupay itong lahi mas dagko mas makarni nga nakakaproducer in mas damo nga gata. Ika nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. City Government ng Maasin nagbigay ng 150,000 pesos na financial assistance sa St. Bernard, Southern Leyte. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Ria Mikate. Mihatag ang City Government sa Maasin og 150,000 pesos nga financial assistance sa St. Bernard, Southern Leyte. Kiniisip tabang sa mga barangay nga grabing naapektuhan sa miaging bagyong Tino. Personal nga gidawat ni Mayor Jocelyn Bongkaras ang tseke ug mipadayag sa iyang pasalamat kang Mayor Luz Mercado ug sa tibuok konseho sa Maasin City alang sa ilang pagpakabana ug pakig-ambit sa kalisdanan sa lungsod sa St. Bernard. Gituwanan nga ang maong hinabang nagpakita sa liguon nga panagiusa sa duha ka lokal nga pagamhanan sa panahon sa emerhensya. Matod kang Mayor Bongkaras ang maong pondo dakog tabang sa pagpadayon sa recovery o rehabilitation efforts sa mga apektadong lugar, ilabi na sa paginahanglan sa mga pamilya nga nawad-an og puloy-anan ug panginabuhian. Balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao.
265 aplikante tampok sa End Violence Against Women of VAW Job Fair. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Moabot sa 265 ka aplikante ang misalmot sa End Violence Against Women Job Fair nga gipahigayon diha sa City Tourism Hall ning syudad. Nasayran nga ang mga aplikante nga residente sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og kasikbit nga mga munisipyo og probinsya samtang 22 usab ang na-hired on the spot niini. Ang maong job fair inisyatiba sa City Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children nga gipanguluhan ni mismo ni Mayor Clarix Uy og sa Job Placement Bureau Public Employment Service Office. Kini alayon sa kasaulugan sa 18 ka adlaw nga kampanya to end VAW. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, 20 peso rice project at iba pang mga proyektong agrikultural ilunsad ng Department of Agriculture o DA Region 9 sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Formal nga gilusad sa Department of Agriculture Region 9 o D9 ang 20 peso rice project atol sa gipahigayong ceremonial launching inubanan sa ceremonial signing sa Memorandum of Agreement sa mga proyektong agrikultural nga ipahimutang sa Dipolog City ug sa ubang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Ang paglusad sa proyekto o ang paglagda sa kasabutan gisaksihan ni Director Jerry Pagarigan, Center Director sa Agricultural Training Institute 9 o ATI 9. Tumong sa 20 peso rice project nga sayon nga mapalit sa mga vulnerableng katilingban ang baratong bugas. Ang aktibidad gitambungan sa duha ka syudad o kauhaag 5 ka mga munisipyo sa probinsya nga nagsilbing mga key partners sa pagpatuman sa proyekto. Si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nahimong pinasidunggang bisita o mamumulong sa aktibidad. Gipadayag ni Laurel ang mga plano o ang ipatumang mga proyekto nunod sa tingwa sa DA nga mapabarog ang ligon epesyente o food secure nga Pilipinas. Ang mga proyektong pagatukuron sa Zamboanga del Norte mao ang AgriPort, Bagsakan Mega Food Hub, Cold Storage Facilities o Coconut Processing Plant para mapaligon ang agri-fishery value chain sa Zamboanga del Norte. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dakoy naman natin ang Butuan. Philippine Ports Authority Port Management Office o PPAPMO Agusan mas pinalakas ang Safe Spaces Advocacy bilang pagtalima sa 18-day campaign to end violence against women o VAW. Narito naman ang kabuuan ng balita na ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Nagpahigayon og awareness and reorientation session on the Safe Spaces Act or Republic Act 11313 ang Philippine Ports Authority Port Management Office o PPAPMO sa Agusan bag-uhay lamang ngadto sa PMO Multipurpose Hall. Kiniisip kabahin sa nationwide 18th day campaign to end violence against women o VAW, diin ang session nagpasiugda sa padayon nga pasalig sa PMO sa pagpasiugda sa luwas, matinahuron og gender responsive spaces sulod sa trabahoan o sa mas lapad nga komunidad sa pantalan. Gihatagan og gibugaton sa speaker ang responsibilidad sa tanan nga mga personahe sa pantalan ug mga stakeholder sa pagpadayon sa professional nga pamatasan, pagsiguro sa confidential sa pagdumala sa mga taho ug pagpalig-on sa mga mekanismo alang sa pagpugong ug pag-ayo. Ang inisyatibo nahimong bahin sa mas lapad nga paningkamot sa PMO Agusan sa pagpalig-on sa pagkasensitibo sa gender, pagsuporta sa mga katungod sa mga empleyado ug pag-ugmad sa usa ka palibot
nga nakaangklas sa pagtahod ug pagkamay tulubagon. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Minimum wage sa Northern Mindanao muling sinusuri ng Wage Board. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gisusi balik sa Department of Labor and Employment o DOLE Regional Tripartite Wages and Productivity Board 10 ang kasamtangang minimum wage nga 461 pesos sa Northern Mindanao dungan sa gipahigayon nga public hearing gagitambungan sa mga stakeholder o representante gikan sa Iligan City ug lain-laing lugar sa Lanao del Norte. Sumala ni DOLE 10 Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw, mandato sa Wage Board nga repasohon matag tuig ang wage order aron matino base sa datos gikan sa Department of Economy, Planning and Development, Philippine Statistics Authority, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry ug Department of Energy. Kung insakto pa bang kasamtangang minimum wage, taliwala sa padayon nga pagsaka sa presyo sa palaliton ug pagbag-o sa kahimtang sa ekonomiya sa rehiyon. Dugang niya gibalanse sa board ang interest sa mga trabahante ug employer ug guman sa serye sa konsultasyon sa lain-laing bahin sa rehiyon. Ilang tun-ana ang tanang natigom nga datos ug posisyon aron matino kung kinahanglan na bang itaas ang minimum wage ug pila ang kaya nga ihatag sa mga employer nga dili makaapekto sa operasyon sa ilang negosyo. Samtang para kay Bernadette Diet Arena, usa ka representante gikan sa usa ka restaurant sa Iligan, dagong natabang sa hearing aron mas masabtan ang duha ka bahin sa mga empleyado ug employer ug naglawom sila nga positibo ang desisyon sa DOLE. Gipasaligsab sa departamento nga andam sila sa mga sugyot aron makabuhat og husto nga desisyon nga mosuporta sa kalambuan sa Northern Mindanao sa negosyo ug mas maayong panginabuhi alang sa mga trabahanting Pilipino. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Hinimok ng Department of Agriculture o DA ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice na palakasin ang seed production ng award-winning rice variety na Dinorado upang dagdagan ang lokal na supply at itaas ang kita ng mga magsasaka. Ginawa ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pahayag matapos sa parangalan ng Silver Award ang Mabango 3 o mas kilala bilang Dinorado sa 2025 World's Best Rice Competition. Iniulat ni Laurel na aabot sa 8 metriko tonelada o MT ang ani sa Dinorado kapag itinanim sa irrigated land. Mas mataas ito sa national average yield kada ektarya na 4.17 metriko tonelada.
Ngunit sa ngayon anya, 3% lamang ng Dinorado rice variety ang ipinamamahagi ng DA sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Dagdag ni Laurel, target ng DA ang distribusyon ng karamihan sa buto ng palay na Dinorado sa ilalim ng RCEF sa taong 2027. Nanawagan ng kalihim sa top rice breeders sa bansa na gawing ginto ang naturang Silver Award. Tinalo ng Dinorado ang 27 sa 30 global entries. Kabilang dito ang mga entry mula sa traditional rice exporting countries tulad ng Thailand, India at Australia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula pa rin sa agribusiness, ipaparaffle ngayon ng Department of Agriculture o DA ang ibang hindi nagamit na fish import permits sa top importers sa bansa. Ito ay upang madagdagan ang supply sa merkado at maluwagan ang retail prices. Mayroon 25,000 metriko tonelada ng iba't ibang species ng isda ang pinahintulutang angkatin sa bansa noong buwan ng Pebrero ngayong taon sa ilalim ng Memorandum Order o MO number 12 ng DA. Sa tala ng United States Department of Agriculture o USDA, mayroong kabuuang 8 issuances ang nailabas mula buwan ng Marso hanggang Hulyo sa gitna ng pinahigpit na import timeline at sourcing constraints. Kasunod ang pagkapaso ng kautosang ito, nag-issue ang DA ng MO number 46 na nag-ootorisa ng 22,000 metriko tonelada ng seafood products mula buwan ng Setyembre hanggang Desyembre. Bilang bahagi ng panuntunan, mag-i-issue naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng sanitary at phytosanitary import clearances o SPSICS na mayroong 45-day validity para sa mga importer. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, 70% lamang ng total import allocation ang nagamit. Ibig sabihin, mayroon pang 6,600 metriko tonelada na hindi pa nagagamit. Sisimulan ani Laurel ang raffle ngayong Biyernes, Desyembre 5. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigyan diin ng opisyal ng Department of Energy o DOE ang kahalagahan ng partisipasyon ng consumer sa energy transition shift ng pamahalaan. Pahayag ni DOE Undersecretary Mylene Capongcol ang tagumpay ng programa na susukat sa benepisyo nito sa mga tao. Sinabi ni Capongcol na kabilang sa mga programang ito ang net metering program at kalayaan sa pagpili ng power supplier. Sa ilalim ng net metering program, maaaring mag-install ang mga power consumer ng sarili nilang renewable energy source, partikular ang solar energy upang mabawasan ang pagdepende sa distribution utility o DU. Sa pamamagitan nito, ang sobrang kapasidad na mapoproduce ng mga consumer mula sa solar power sources ipapadala sa grid upang palakasin ang supply. Babayaran naman ang mga consumer sa pamamagitan ng credit na ibabawas sa kanilang monthly bill. Mahalagaan ni Capongcol na makibahagi ang mga power consumers sa mga programa upang maunawaan ng mga ito ang kapakinabangan at matulungan ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming polisiya na magpapahusay sa sektor. Paliwanag ni Capongcol, para sa net metering, nais malaman ng pamahalaan kung ilang solar power sources ang na-install upang tingnan ang capacity at magkaroon ng ideya kung aling mga lugar pa ang may potensyal na i-develop. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na makakaapekto ang tumitinding isyu ng korupsyon sa bansa sa parehas na short at long-term economic growth kung hindi masosolusyonan sa lalong madaling panahon. Ayon kay OECD Indonesia and Philippines Desk Head Cyril Schwelnos, nagresulta ang lumalalim na investigasyon sa mas mahigpit na oversight sa mga contractor habang nag-aalangan naman
naman ang mga opisyal na maglunsad ng bagong mga proyekto. Makatutulong dito ani ang pagtugon sa issue at pagpapabuti ng transparency sa public procurement. Sa long term, sinabi ni Schwelnos na kung mas may transparency, mas may pagkakataon o oportunidad na mapaganda ang investment climate sa Pilipinas na magriresulta naman sa paglago ng ekonomiya sa hinaharap. Sa December 2 OECD report, inaasahang mabibiti ng paglago ng ekonomiya ng bansa batay sa target ng pamahalaan na 4.7% ngayong 2025, 5.1% sa taong 2026 at 5.8% sa taong 2027 kahit pa malakas ang household consumption. Ang pagtataya ng OECD, mas mababa sa government GDP growth target para sa taong 2025 na sa 5.5 hanggang 6.5% at 6 hanggang 7% para sa taong 2026 hanggang 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, December 4, 2025. Ang United States dollar nasa 58 pesos 75 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 45 pesos and 42 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 32 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 55 centavos, United Kingdom pound 78 pesos 45 centavos, European Monetary Union euro 68 pesos 58 centavos, Canada dollar 42 pesos 11 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 66 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ayan po ang ating balita negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang balitang papalakasan hatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng Ang Pilipinas Ngayon. Narito muna ang ilang paalala mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Sa pag-alis ni Japeth Aguilar mula sa kanyang makulay na karera sa national team, nakatuon na ngayon ang Gilas Pilipinas sa mas batang core upang ipagpatuloy ang laban. Isa sa mga inaasahang magiging haligi ay si Quentin Millora Brown na agad napansin ni Coach Tim Cone sa loob lamang ng 2 laro. Para kay Cone, si Millora Brown ang matagal nang nawawalang piraso na mayroong matibay na depensa, aktibong presensya at maasahang big man. Sa taas na 6'10",
Pinatunayan ni Meliora Brown ang kanyang halaga sa debut game, may 6 na puntos, 10 rebounds at 1 assist sa 87-46 panalo kontra Guam. Sinundan niya ito ng 9 na puntos at 9 na rebounds sa 95-71 tagumpay laban sa kaparehong koponan sa harap ng home crowd sa Ateneo Blue Eagle Gym. Matapos maglaro para sa University of the Philippines sa UAAP, inaasahang palalakasin ni Meliora Brown ang frontline ng Gilas Pilipinas kasama sina Kai Soto, AJ Edu at Carl Tamayo. Patuloy din silang gagabayan ng veteranong player na si Junmar Fajardo. Kumpiyansa naman si Aguilar sa kinabukasan ng koponan at sinabing malayo pa ang mararating ng koponan basta't magtiwala sa sistema at suportahan sila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang nakapirma ng 2 taong kontrata sina Anthony Semerad at Dominic Fajardo upang manatili sa NLEX Road Warriors ayon sa anunsyo ng koponan nitong Miyerkules. Ginawa ang pirmahan sa NLEX compound sa Balintawak na dinaluhan ni na NLEX Corporation President Luis Reñon at Team Governor Ronald Dulatre. Malaking ambag ang naibigay ng 2 forwards sa magandang kampanya ng Road Warriors sa PBA Season 50 Philippine Cup kung saan hawak nila ang 6-2 record at tiyak na ang pwesto sa quarterfinals. Si Semerad na nasa ika-5 season na sa NLEX ay nagbigay ng matatag na presensya bilang veterano, may average na 6.8 points at 6.2 rebounds sa loob ng 6 na laro. Ang kanyang kakayahang maglaro sa loob at labas ay mahalagang sandigan ng koponan. Samantala, patuloy na nagpapakita ng pag-unlad si Fajardo na kinuha bilang ika-30 pick sa 2023 PBA Rookie Draft. May average siya ngayong conference na 5.71 points, 4.14 rebounds, 1.57 assists at 1.29 steals sa loob ng 7 laro. Ang kanyang sigla at versatility ay nagdagdag ng lalim sa rotasyon ng NLEX. Muling maglalaro ang NLEX itong darating na linggo kontra Magnolia na gaganapin sa Inaris Center sa Montalban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok muli sa finals ang University of the Philippines Fighting Maroons matapos talunin ang University of Santo Tomas Growling Tigers 81-81 o 82-81 sa UAAP Season 88 Final 4 nitong Miyerkules sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Harold Alarcon ang UP sa kanyang 22 puntos habang si Terence Fortea ang nagbigay ng pinakamahalagang puntos. Kahit 8 puntos ang naitala niya sa buong laro, nakapukol siya ng napakahalagang 3 sa huling minuto upang ibalik ang abante sa defending champions. Nakuha pa ng UST ang 81-79 lead sa huling bahagi ng laro sa pamamagitan ni Fort Sky Padrigao. Ngunit agad na bumawi ang UP, nakita si Fortea na libre mula sa labas at ipinasok ang 3 na naging huling basket ng laban. Matibay na depensa ng Maroons ang pumigil sa huling atake ng Tigers. Nagpatuloy din ang magandang laro ni Francis Nyoroka na may 19 na puntos, 9 na rebounds at 3 blocks. Sa panig ng UST, nagpakita ng tapang si Nick Cabanyero na nagtala ng 24 na puntos sa kanyang huling season. Haharapin ng UP sa finals kung sino mananalo sa pagitan ng De La Salle University o National University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inihayag ni Yanti Miller na simple lang ang basketball, anumang kalaban o sitwasyon, naglalaro siya ng may saya at puso. Iyon din ang naging sandigan niya sa kanyang unang NCAA Final Four nitong Martes nang pangunahan niya ang San Beda University sa 91-72 panalo kontra De La Salle College of St. Benilde sa Game 1 ng kanilang Best of 3 semifinals. Nagpakitang gilas muli ang Phil-Am recruit na nagtala ng 29 na puntos, 9 na rebounds at 1 assist upang ilapit ang Red Lions sa pagbabalik sa finals. Kahit unang beses sa ganitong entablado, tila sanay na si Miller sa bigat ng laban. Hindi rin nakalimutan ni Miller na purihin ang kanyang kakampi na si Brian Sajonia. Sa kabila ng sugat sa kilay noong ikalawang quarter, nagpasiklab si Sajonia sa huling yugto, bumitaw ng 3 sunod na tres na tuluyang nagpalayo sa San Beda laban sa Benilde. Nagtapos si Sajonia na may 26 na puntos, 5 rebounds at 3 assists upang suportahan ang panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling walang talo ang Dasma Monarchs at mas lumapit sa perpektong season matapos makapasok sa finals ng 2025 Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA sa larong ginanap sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna. Matapos mabigo sa unang set, bumawi ang Monarchs at pinatumba ang Negros ICC Blue Hawks 23-25, 25-12, 25-16 at 25-6 para sa 2-0 sweep sa kanilang semifinal series. Sa kabilang Final Four pairing, pinilit ng defending champion Quezon Tangerines ang do-or-die Game 3 matapos walisin ang Biñan Tatak Gel Arellano U Lady Chiefs 25-18, 25-15 at 25-19. Gaganapin ang laban sa Biyernes Arellano University Gym sa Ligarda, Manila, kung saan ang mananalo ay haharap sa Dasma sa finals ng liga na itinatag ni MPBL Chairman Manny Pacquiao. Pinalakas ng National University Lady Bulldogs na 3 beses na kampiyon sa UAAP at 4 na beses sa Shaky Super League, at umabot na sa 16 na sunod-sunod na panalo ang Monarchs sa ilalim ni Coach Regine Diego. Pinangunahan ni Celine Marsh, Natasha Bombita at Minerva Maaya na may tig 14 na puntos, habang si Team Captain Vange Alinsug ay may 13 puntos. Nagdagdag ng tig 5 puntos sina Sam Cantada at Alexa Nicole Mata. Samantala, bumawi ang Quezon sa pangunguna ni Rhea May Densing na may 16 na puntos. May 15 puntos si Zam Nolasco, habang sina Shahana at Shekinah Lieses at Clydel May Katarig ay nagbigay ng suporta. Para sa Biñan, nagtala ng 10 puntos si Laika Tudlasan upang buhayin ang pag-asa sa kanilang redemption tour matapos ang runner-up finish noong nakaraang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment.
Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon at halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagpasalamat ang celebrity na si Shuvi Estrata sa TV host comedian na si Vice Ganda matapos siyang mapabilang kasama ang ilang kapwa Pinoy Big Brother alumnus o alumni sa 2025 Metro Manila Film Festival o MMFF entry na Call Me Mother. Sa Instagram, ibinaagi ni Shuvi ang mga larawan mula sa world premiere ng trailer ng pelikula kasama sina Vice, Nadine Lustre, Mika Salamanca, Brent Manalo at Clarice de Guzman. Pinuri niya si Vice sa pagbibigay ng tiwala at pagkakataong makasama sila sa pelikula. Simula nang magtapos ang kanyang PBB Celebrity Collab Edition Journey, sunod-sunod ang kanyang mga naging achievements nitong si Shuvi, kabilang ang pagkakaroon ng bagong sasakyan at pagpapatayo nga ng bahay para sa kanyang pamilya. Napasama rin siya sa Mega Magazine's Women to Watch for 2025. Bukod sa Call Me Mother, lalabas din si Shuvi sa isang TV series kasama sina Ding Dong Dantes at Max Collins at sa upcoming horror film na Huwag Kang Titingin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, kung ang aktor na si Gerald Anderson ang tatanungin, mas pipiliin niya na hindi muna papasok o pumasok sa isang bagong relasyon sa susunod na taong 2026. Ayon kay Gerald, nakatutok siya ngayon sa pagpapalago ng kanyang showbiz career. Matapos kasi ang hiwalayan nila ni Julia Barreto, mas pinipili niyang ituon ang oras sa trabaho at mga proyekto, kabilang ang pitching para sa 2026, kasama na ang pelikulang Bypass at iba pang partnerships. Ayon kay Gerald, magiging professionally busy ito sa 2026 habang tutok ito sa kanyang personal growth. Abala rin siya sa pagdidirect ng Sense of the Father at sa pagpo-produce ng MMFF 2026 entry na Reconnect. Ang konsepto nga ng pelikulang yan ay nabuo habang nasa Zambales siya para sa Bypass, kung saan naranasan nila ang kawalan ng signal at nakita kung paano nagpanik ang staff na hindi makontak ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinahagi ng batang aktres na si Jillian Ward ang kanyang video sa Instagram kung saan ipinapakita niya ang kanyang flat at toned na tiyan habang nagja-jogging sa gabi. Ayon sa aktres, bagamat nagre-recover pa siya mula sa pagkakasakit, jogging is life nga pa rin para kay Jillian. Samantala, kabilang naman ng aktres sa pelikulang KMJS Gabi ng Lagim, The Movie, kasama sina Miguel Tan Felix at Sania Lopez, kung saan nakilala rin niya itong si Eman Bacosa Pacquiao na unang umamin na may crush sa kanya. Gaganap din siya muli bilang Doc Annalyn sa Hating Kapatid, isang karakter na lumitaw na rin sa iba't ibang series ng Kapuso Network tulad ng Black Rider noong 2024 at Royal Blood noong 2023. Bukod dito, bibida rin si Jillian sa paparating na TV series na Never Say Die, kasama naman sina David Licauco, Kim Jisoo at Rahil Bayria. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Wala nang balak na muling tumakbo sa politika ang aktor na si Luis Manzano matapos ang kanyang pagkatalo sa nakaraang halalan kung saan siya ay running mate ng inang si Governor Vilma Santos Recto. Ayon kay Luis, natagpuan niya muli ang kanyang niche sa industriya ng entertainment at mas pinahahalagahan niya ngayon ang kanyang trabaho at pamilya kasama ang misis na si Jessie Mendiola Manzano. Inamin din niyang may ilang brand endorsements na hindi nag-renew matapos ang kanyang pagsabak sa politika, ngunit nakabawi naman ito dahil nagkaroon ulit siya ng bagong opportunities at contract renewals. Nagpasalamat din si Luis sa mga brand na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Sa ngayon, balik TV hosting si Luis para sa isang game show habang naghahanda na siya sa pagbabalik ng
kapamilya deal or no deal at muli rin pag-host para sa bagong season ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatin din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bergaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. At syempre, antabayanan nyo pa rin po kami sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.